and comment below ha. Comment lang po kayo. Hayaan nyo muna batiin kayo mga umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at palayo sa karamdaman, lalo na yung mga OFW natin dyan sa okay, ingat-ingat po kayo lagi lahat sa bawat araw na yung ginagawa. So tuloy tayo. Itong upload ko ay patungkol to doon kay napon ko kay Midit, yung kanyang upload niya na kung saan ito si Midit ay namili ng mga school supply. Namili siya ng mga school supply at kasama niya yung kanyang kaibigan na si Jaja. Tama ba tayo? Kung ay correct lang kung tama ako ha. Jaja ang pangalan. Alam niyo po mga kapong viewers, itong si Midit talaga maganda yung hangarin sa buhay. Maganda yung kanyang vision. Wow. Pagdating ng araw ay magiging sikat na charity vlogger. Di ba ganun yun? Magiging sikat siyang charity vlogger pagdating ng araw. Kasi alam bakit? Malit pa lang yung kanyang subscriber. Nasa 54,000 pa lang. Pero nagagawa niya na maging charity vlogger o maging matulungin sa mga nangangailangan, lalo na yung mga kabataan natin ngayon. So doon mo makikita na ito si Midit ay talagang mabait na bata. May nabasa nga akong comment doon na talagang ganyan daw talaga si Midit. Talagang matulungin daw talaga siya. Ayon sa comment na mabait po yan si Midit, Sir Randy, mabait po talaga yan. Talagang matulungin yan. At yung nga nakikita natin na yung ginagawa niya talagang matulungin na bata, yung madiskarte sa buhay, yung kung paano sa gumagawa ng paraan para makatulong lang. Isipin nyo na lang yung di mawala sa isip ko yung bumabagyo lahat nagawa pa niya mamigay ng mamigay ng food pack sa mga driver na bawat madadaanan niya. Hindi lang sa mga driver, pati doon sa may simbahan, kasi malapit simbahan siya yung pinuntahan niya namigay siya ng mga food pack. Kumuulan pa yun partida pa yun. Hindi niya inalintana na maaari siya magkasakit sa ginagawa na niya na yun. Pero talagang tudo ang buhos niya na ginawa niya, makatulong lang sa maliit lang na paraan. Tulad ngayon, namili naman siya ng panibagong mga school supply. Ipamamahagi niya sa mga bata sa school na mabigyan niya yung mga bata ng kasiyahan kahit sa kunting paraan lang. Di ba? Bagamat estudyante siya, pero bibigyan niya rin yung mga bata na mga estudyante din. Saan pa kayo gano'n, di ba? Wow. Ang ganong mindset ni Midit. Na imbis na mag-focus siya sa pag-aaral, dahil tinutulungan nga siya ng sponsor ng eskwelahan, at yun nga, binigyan siya ng scholarship ng eskwelahan. So ang ginagawa niya, pinamamahagi niya rin yung kanyang nakukuha mula sa sponsor at mula dito sa maliit na channel na kanyang kinikita, ipinamamahagi niya rin. Ganun siya ka lawak yung kanyang pag-iisip ni Midit. Ganun sa kalawak. Na kung tutusin, maaari mo na siya hindi mamigay. Katulad sinabi ng tatandaan niya, sinabi ni Kalinga Prab sa kanya. Pwede ka mag-charity vlogger.
Bago ka tumulong sa iba, tumulungan mo muna sa sarili mo. Di ba ganun yun? Tulungan mo muna sarili mo bago ka tumulong sa iba. Pero yun, ano to? Tinanggap niya yung sinabi ni Kalinga Prab na bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna sarili mo. Tama naman yun. Pero, dahil kumikita nga naman siya ng konti, at nabibigyan siya na ng mga sponsor, maaaring tutulungan siya ng mga sponsor, na ipamahagi niya sa iba yung natatanggap niya. So, ganun ginagawa niya. Diba? Ganun ginagawa niya. Gumagawa siya ng paraan paano sa makatulong sa kapwa. Kaya bilib talaga ako ng immediate. Saludo talaga ako sa immediate. Shoutout sa iyo ha. Sa iyo at saka sa kasama mo si Jaja. Naka-camera woman mo minsan. Diba? Napakaganda yung iyong hangarin sa buhay. Gumagawa ka ng paraan kung paano ka makatulong. Bilib talaga ako. Bilib talaga ako sa iyo. Pagpatuloy mo lang yan. Kami mga viewer ay nanonood lang sa iyo. At sa aming panonood ay ang ginagawa namin ay hindi kami nag-skip ng ad para makatulong man lang kahit konti. Di ba? Di ba ganun yung mga kapo-viewers? Totoo ba yan? Kaya ganun siya, kapo-viewers. Ito yung dapat tinutularan ng mga kabataan natin. Inuulit-ulit ko yan na dapat ito tularan ng mga kabataan natin ngayon. Lalo-lalo ng mga kaidaran niya. Kung mas bata konti sa kanya, mga bata, mas bata ng 2 taon sa kanya o 3 taon. Wow. Na gumagawa ng paraan kung paano makatulong sa kanyang pamilya. Hindi lang sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Especially ang mga kabataan. Di ba ganun yun? Nga pala, pasensya na kayo sa background ko. Tatapos ko lang kasi maglaba. Tapos ko lang maglaba at ito nga, yung mga puro ko sinampayan. So tuloy tayo. Kaya ito si Midit. Tawag dito yung pinagpapala at dumadami nga yung kanyang mga sponsor. Marami tumutulong sa kanya. Kasi nga, mabait na bata at masipag at madiskarte sa buhay. Kaya ganun. Yung nga, nabanggit ko rin ng mga naunang vlog ko. Hindi lang siya isang estudyante, hindi lang siya pangkaraniwang estudyante, pangkaraniwang mga bata. Siya ay isang negosyante pa, negosyante. May sarili siyang una yung piggery niya, pangalawa yung pagtitinda ng mga pili nut. Sari-sari yun, yung pili na minatamis, toasted. Meron pang iba di ko lang matandaan kasi. So yun, mahal nga yun. Tamang-tama nga lang halaga Kung di ako nagkakamali, doon sa narinig ko sa kanyang video upload ay 999 ang isang basket. So, yung mga ganun, meron mga isang dito. Isang mga negosyante na siya ang ginagawang supplier. Dealer. Masabi natin dealer ng mga product na yon na pili nut. Diba? Nagkakatiwalaan siya. Diba? Pinagkakatiwalaan siya. Dahil may tiwala yung tao sa kanya, yung dealer na yon, yung gumagawa ng mga pili nut, ginawa siya ngayon na isang model ng isang negosyo katulad ng pili nut, di ba? Tulad niya, yung eskwelahan, ginawa rin siyang model. At bagong model ng eskwelahan. May nag-comment na doon nabasa ko ito daw si Mildred tag dito. Meron siyang video, may upload ang eskwelahan na tag dito, parang may kasiyahan sa isang eskwelahan na yon na ginawa siyang model uli. Panibago yon, bukod sa pagiging model ng mga subject o mga kurso, tulad yung pagiging isang businesswoman, office girl, tulad nung
police. Model din siya ro kasi may eskwelahan ng criminology ata doon. May kurso ata ng criminology doon sa eskwelahan na yon, yung NCF nga college, di ba? May seaman na kurso. So, marami. Ito si Midit talagang humahanga sa kanya yung sponsor niya. Lalo na yung eskwelahan na nagpapaaral sa kanya, yung nag-sponsor sa kanya. O, di ba? Kaya dapat talagang tularan to si Midit ng mga kabataan natin ngayon. Inuulit-ulit ko yan. Wow. Kung mapapanood to ng mga kabataan natin ngayon, kung sino man mga kabataan, dapat tularan to si Midit. Na may diskarte sa buhay, na sa edad niyang ganyan, na dapat nag-i-enjoy siya sa pag-aaral, ay nagagawa niya ng tumulong sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanyang pamilya, at sa ibang tao. Lalo sa mga bata. O, di ba? Napakaganda nun, yung ginagawa ni Midit. Napakaganda. Talagang kahanga-hangang bata. Maganda na, masipag, mabait pa, madiskarte pa sa buhay. Diba? Saan ka pa nun? Kaya, shout out sa inyo lahat. Lalo na sa mga sponsor, lalo kay Midit, shout out sa Midit ha. At, pagpatuloy mo lang yan. Pagpatuloy mo lang yan. Kasi kami mga viewers mo, ay, bawat upload mo, ay, patuloy pa rin kami nanonood sa iyo. At, sa pamamagitan mo lang ng video upload mo, ay hindi kami nag-skip ng ad. Diba? Lalo na sa dyan ha, yung mga binabati ni Midit, lalo yung mga sponsor niya dyan sa yung mga Team Midit sa Hong Kong, Team Midit sa Europe, Team Midit sa Australia, Team Midit sa Middle East. Alam ko maraming mga binabati si Midit eh. Dito sa Pilipinas, Team Midit Panay Island, Davao, Team Midit Mindanao, ganon, chapter. Dito sa Iloilo, Team Midit. Dito sa Maynila, Team Midit. Mga supporter. May nabasa nga taga Mandaluyong eh. Yun. May nabasa rin ako na support siya kay Midit, taga Pampanga, taga Bulacan, di ba? Marawi. Mga ganun. Marami siyang supporter. Di ba? Tuloy-tuloy yung pagtaas ng kanyang subscriber. Na yun, nasa 54,000. Maaari na mag 55,000 na. Maaari na. Kaya tuloy-tuloy lang tayo suporta sa kanya. Huwag tayong mag-skip ng ad. Kahit pala sa pamamagitan ng ad, eh, makatulong tayo ng konti sa kanya. Di ba? Di ba ganun yun? Kaya dapat lang tularan to si Midit ng mga kabataan natin. Ganyan ba sila? So, yun lang sa akin mga kapong viewers. Baka meron pang hindi nakakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe lang po, like and share and comment din sa video upload ko. At huwag po tayo magsasawa sa panonood ng mga video upload ni Midit. Kasi yung pinapakita naman ni Midit ay karapat-dapat at dapat tularan ng mga kabataan natin ngayon. Kung tawagin natin ay new generation. Diba? New generation. So yun lang po. Lalo na yung mga OFW natin sa abroad na nanonood kay Midit, mga supporter ni Midit. Tuloy lang po tayo panonood sa kanya. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumaykapan.